Samahan niyo naman po ako. At basahin po natin ang Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. Gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sapagkat ang kalakal niya ay maiki kaysa kalakal ng pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalin tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Siya ay punong kahoy na buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa sa nangamamalagi sa kanya. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niyang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling ng karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong liig. Kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. O ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni sa pagkabuwal man ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa, na palibhasay tumatahang tiwasay sa siping mo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilanan kung hindi siya gumagawa ng kasamaan sa iyo. Huwag kang managhili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad, sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang banal niyang pangalan, Diyos. Amen.